All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Romans chapter number 3. So pinag-aaralan natin sa afternoon yung aklat, yung liham ni Paul sa at least 6 churches na matatagpuan sa Rome, Italy, Rome. At ito ay mga relatively small churches. I'm sure there's a main church, a bigger church in Rome, but for the majority of the churches that Paul wrote to, and he was very, very familiar with them. Maybe they worked with him during any of his missionary journeys and migrated here and there. We know Aquila and Priscilla migrated. They founded the church at Ephesus along with Paul, and then they're back again to Rome. And they met at Corinth, and so on and so forth. And so Paul was greatly familiar with the churches that he's writing to, although he didn't start any of the churches at Rome. And most likely they began with some of the church members at church at Jerusalem. Nung nagkaroon ng Pentecost, at there were 3,000 people saved, baptized, and added to the church. Tapos na additional pa yan, it grew to 5,000 and it grew to 10,000. Big church, and the Lord sent Paul. He wasn't the church planter back then, he was the church persecutor. So yung church persecutor na nag-scatter, maybe that's how he met them, I don't know. But he scattered the church, and now the Lord called him, he got saved, and then he got baptized and added to the church at Damascus, and then so on and so forth. And God changed the church persecutor and made him into a church planter. And so now he gets to edify the churches that he used to destroy. And he's also collecting money to give to the church at Jerusalem. He probably was one of the reasons why they became poor. So, I mean, the Lord has a way of humbling us and turning our life around and using us for His glory, if you will allow the Lord to use you for His glory. Amen. So Romans chapter 3, babasahin lang natin. We're just going to look at 2 verses here. Romans chapter 3 verse 19 and verse number 20. Romans chapter 3 verse 19 and 20. At ang paksa na pag-uusapan natin ngayon ay yung batas ng Diyos ang nagbibigay ng linaw patungkol sa kalagayan ng tao na siya ay makasalanan. The use of the law in exposing and convicting and showing us that we are sinners, or that man is a sinner. So Romans chapter 3 verse 19, the Bible says, "Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin." By the law is the knowledge of sin. Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, that we have direction and instruction in the Word of God. Na, Panginoon, kung wala kaming instruction sa salita ng Diyos, wala kaming alam patungkol sa inyo. At hindi po namin alam ang kondisyon namin na kami pala ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At salamat dun sa nakinig ng Ebanghelyo na narinig nila na kayo po ay nagpadala ng tagapagligtas. Salamat, Panginoon, at kami po ay nagsisi ng kasalanan at tinanggap ang Panginoong Jesucristo at meron ng kapatawaran para sa aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, kung meron dito hindi patunay na tumanggap sa Panginoon, na sila rin po makita nila ang kanilang pagkakamali at pagkakasala, tanggihan ito at tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoon upang sila ay maligtas. Lord, i-bless niyo po ang inyong salita sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ini-emphasize ni Paul sa unang 3 chapters ng Romans ang kalagayan ng tao na sila ay makasalanang tao.
At napakahalaga nito kasi kung hindi alam ng tao na siya ay makasalanan, di hindi alam ng tao na nangangailangan siya ng tagapagligtas at kailangan niya ng kaligtasan. Kailangan niya ng katuwiran ng Diyos sa kanyang buhay. So ang tema ni Paul, unahin muna natin ang pinaka-importante. Alamin mo kung ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay makasalanang tao na nagtatago? O ikaw ba ay makasalanang tao na pinatawad na ba ng Diyos? Yon. Kasi isa lang ang uri ng tao sa mundo, makasalanan. Okay? Walang special sa kahit isa sa atin. Lahat tayo, pati ako, na nangangaral, nagtuturo, ay makasalanang tao. Pero ang difference, ako, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, 15 years old ako, may nagpakita sa akin kung paano ako makasalanan, tapos pinakita sa akin kung paano si Jesucristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay, para sa akin. Hindi lang para sa buong mundo, pero para sa akin. Tapos pinakita niyo sa akin kung paano pwede akong magsisi at tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesus at tanggapin siya bilang aking tagapagligtas. At pinakita sa akin kung pwedeng gawin yon sa araw na yon. Sabi ko, pwede ba talaga? Sabi niya, pwede. Kung gugustuhin mo talagang magsisi at sumampalataya. Sabi ko, gusto ko magsisi at sumampalataya. So nag-pray kami. At pagkatapos nun, masasabi ko talaga sa buhay ko, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako yung dating katulad ng 15 years old na ako na talagang binigyan ako ng direksyon ng Panginoon. Nakita ko yung salita ng Diyos. At from that point on, talagang binasa ko yung Bible at talagang parang may nagsindi ng ilaw. At nakikita ko talaga yung katotohanan ng salita ng Diyos. Tapos, bukod pa doon, ay may kumatok sa pintuan, nagsabi, invite ka namin sa church namin. Sabi ko, wow! Kasi talaga nag-pray ako, Lord, sabi mo sa Bible, sa Matthew, meron kang church. So, ibig sabihin, Lord, may church ka. Ipakita mo sa akin saan ang church mo. Yung Saturday na yon, nag-pray ako Friday, Saturday, may kumatok sa pintuan, sa gate namin, sa Angeles City. At si Brother Philip, ang pangalan niya, sabi niya, nag-house to house kami, nag-i-invite kami sa church. Sabi ko, church! Sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya, nag-pray ako. Pero kinakausap ko na yung Panginoon. Sabi ko, anong church yan? Sabi niya, Baptist Church. Sabi ko, oh, no? Ilisa na namang church. Sabi ko, ayaw ko na sa church kasi yung Catholic Church na nandun ako, hindi naman true ang Catholic Church. So, anong pagkakaiba ng Baptist sa Catholic? Sabi niya, kami Bible believer. Sabi ko, oh, nagbabasa kayo ng Bible? Yes, sabi niya. Ako rin. Sabi ko, nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, nabasa ko sa Bible, ganito, ganyan. Sabi niya, naniniwala kami dyan. Sabi ko, okay. Sabi niya, punta ka sa church namin. Sabi ko, okay, I'll go. So, yung Sunday na yan, that very Sunday was my first Sunday sa Baptist Church sa Angeles, Independent Baptist Church yon. Remember ko nung visitor ako, pinuntahan ako ni pastor, shinake niya yung hand ko, sabi niya, welcome. Sabi ko, Father, welcome. Sabi ko, thank you, Father. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya, no problem. So, upo siya. Sabi ko, hindi ba Father ang tawag dyan sa kanya? Sabi niya, hindi. Pastor. Oh, sorry. Sabi ko, Pastor pala. So, okay. So, nag-preach siya. Yung preaching niya, napakatindi. Yung preaching niya. Naunawaan ko ang salita ng Diyos. At, syempre, magulo pa yung isip ko. Hindi ako sure about salvation or whatever. Pero sabi niya, kung gusto niyong tumanggap sa Panginoon, sinong mangmang na ayaw tumanggap sa Panginoon? Siyempre, gusto kong tumanggap pa rin. Kahit na tinanggap ko na siya, tatanggapin ko siya every day. Amen? Kasi, it just makes sense. Sabi ko, yes. So, nag-forward ako. In-interview ako. Si Brother Gilbert naman nag-interview sa akin. Nag-pray ka na ba? Tinanggap mo si Jesus Christ? Sabi ko, yes. Sabi niya, are you sure may salvation ka? Sabi ko, no. Hindi ako sure. Sabi niya, kailangan panatag ang loob mo sa Panginoon para... So, sabi niya sa akin, basahin mo yung 1 John. So, umuwi ako, binasa ko yung 1 John, and I'm telling you, pag ang Holy Spirit ang kumausap sa'yo sa salita ng Diyos, yan ang the best teacher talaga.
The best teacher is the Holy Spirit. Nung binasa ko yung 1 John, nakita ko sa buhay ko, totoo yung mga sinasabi ni John. Ito ang mga katangian ng mga Kristiyano. Kung wala ka doon, fail, testingan mo yung sarili mo. Basahin mo ang 1 John. Kung hindi totoo yan sa iyong buhay, magpa-save ka na talaga. Pero kung totoo naman yan, yung Holy Spirit ang magsasabi sa iyo, ayan, amen. Nakita mo yan sa buhay mo. Yes, sir. Di anak ka ng Diyos. So, from that point on, hindi na ako nagtataka. Save ba ako o hindi save? Save ba ako or hindi save? That's a torture to experience that. But if you get alone with God and you read the Bible and the Holy Spirit seals, kaya may sealing ministry ang Holy Spirit. He seals the truth in your heart. You will be convinced by the Word of God that you are a child of God. Yon ang the best teacher. Kasi hindi ka na malilinlang. Makakarinig ka ng preaching, pero alam mo sa puso mo, you are born again, saved because of Jesus Christ. So, yes. So, now, pagkatapos nun, mga ilang weeks, nag-church ako, linapitan ako ng pastor. Yan ang katangian ng pastor. Hindi ka pababayaan ng pastor. Lalapitan ka ng pastor, sasabihin sa'yo kung ano yung next step mo. So, hulaan mo kung anong next step ng believer na pagkatapos niyang masave. Ha? Baptism. That's right. So, lumapit si pastor sa akin, Brother Bill, when are you gonna get baptized? Sabi ko, baptized? Why do I need to get baptized? He said, bro, that's evidence of salvation. Sabi ko, I'm saved. I'm born again. I don't need baptism. I'm good. Sabi niya, oh, brother, that's disobedience. Sabi ko, but I'm saved. Sabi niya, yes, you are saved, but you are not obedient. Sabi niya, oh? Nakakapasave ba yung baptism? Hindi. O hindi pala eh. I'm good. Sabi niya, oh, that's fine, brother. But I just want you to know, you're disobedient. Sabi ko, ayoko naman maging disobedient. Ba't ako mag-disobedient? Saved naman, ang baptism hindi nakakapag-save, pero ang baptism pala ay sign, simbolo na ikaw ay Kristiyano. Katulad yan ng wedding ring. Ang wedding ring ay simbolo na ako ay kasal kay Marcia. That's our symbol. Now, kung may symbol ako o hindi ko sinuot ang symbol, ang katotohanan is we are married. Kaya lang, hindi alam ng tao. Pero pag sinuot ko yan, alam ng tao that we are married. Is that clear? So, yung baptism, ganon, ang baptism. So, paano malaman ng tao na ikaw ay Kristiyano? Kailangan magbigay ka ng public announcement, public declaration. Ano yon? Baptism. Na ang wedding ring ba ay nakakapagkasal? Walang kinalalaman ang wedding ring. Simbolo lang ito. Ang katotohanan ay yung wedding day namin. Nung nagsabi siya, I do. Nung nagsabi ako, I do. At we did. Then, we are now married. So, ang kaligtasan ang importante, ang baptism, susunod na lang yan kapag ready ka ng sumunod sa Panginoon. Okay? So, now, I say that to say this. Hindi ka pwedeng masave kung hindi mo alam na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Kaya, inuuna ni Paul, we have 16 chapters sa aklat ng Romans. So, kung baga, ito ang pinaka-thesis ni Dr. Paul. At kumpleto ang buhay Kristiyano sa Romans, sa aklat ng Romans. Una, sin. Pangalawa, salvation. Pangatlo, service. Pangapat, sovereign plan ng Panginoon. Sovereign plan ng Panginoon at ang panghuli, service sa local church. Magmula chapter 12 hanggang chapter 16. Pero sa ngayon, sin muna. Sin.
So, question. Paano alam ng tao na siya ay makasalanan? Merong binigay ang Diyos para maipakita natin sa tao na sila ay makasalanan. So, hulaan nyo, ano ang binigay ng Diyos sa atin? Yes. Ang tawag ni Paul doon ay law. Look at verse 19. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. So yung law na pinag-uusapan ni Paul dito ay yung lumang tipan, the Old Testament. That's the law of Moses. Pero it's also the law of God because who gave the law to Moses? God. So it's God's law. And by the way, God's law doesn't change. Now, may mga aspeto ng batas na kakaiba at hindi na inuubra ngayon. Halimbawa, yung civil law. Civil law ng Israel. Hindi ho civil law ng Pilipinas, ang civil law ng Israel. Pati rin civil law ni Moses, hindi naman ginagampanan ng Israel. So, iba rin yung batas nila. Pero pagdating sa civil law, ano yung law natin as civil citizens? Law ng Pilipinas. Okay? So, wag niyong isipin na gagampanan natin ang batas ng Old Testament. Mangbabato na tayo ng mga rebelde, ng mga kabataan. Wag niyong isipin yon. Now, yun ang civil law. Okay? Suspended ang civil law ngayon. Tapos, merong ceremonial na aspeto yung law. Ceremonial. Halimbawa, sa pagsasamba ng Israel nung kapanahunan, ano yung dinadala nila para ialay sa altar? Yung animal sacrifices, di ba? Okay? Saan yung animal sacrifices natin ngayon? So, wala tayong ceremony ng animal sacrifice. Kailan kayo nagdala ng sacrificial animal? Si Jacqueline, tsaka si Esther. Ano kaya, i-sacrifice natin. We would be violating scripture kasi sa Bible, nung si Kristo ay namatay sa krus, binura niya yung mga sacrificial system ng ceremonial aspeto ng batas. So, dalawa yon, civil ceremony. Hindi na natin ginagawa yung ngayon. Pero may isang aspeto ng batas na hindi magbabago magpakailanman. Kung ano ang mali at kasalanan noon, yan pa rin ay mali at kasalanan ngayon, at mananatiling mali at kasalanan yan magpakailanman. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago, at ito ang batas ng Diyos. Ang tawag natin doon, for formal studies, ang tawag lang natin doon ay moral aspect ng batas. So yung moral law, yan ay universal, yan ay hindi nagbabago, at yan ang nasasagasaan ng mga sinners na katulad natin. Palagi pag halimbawa, pasaway tayo sa Diyos, nababali natin yung moral aspects of the law. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sabi ng moral aspects of the law, thou shalt not lie. Huwag kang magsinungaling. Question, may oras ba, may time ba na okay magsinungaling ang tao? May situation ba o may pagkakataon na pwedeng magsinungaling ang tao? No. Wala. Lumang tipan, that's a violation of the law. New Testament, violation yan ng batas. Post-New Testament, sa kapanahonan natin ngayon, bawal pa rin magsinungaling. It's a law of God that never changes. You should never tell a lie. How about murder? Pagpatay, thou shalt not kill. So, may time ba sa Old Testament okay mag-kill? Hindi pwede. Sa New Testament, hindi pwede. Sa post-New Testament, sa kapanahonan natin ngayon, okay ba na patayin mo yung kaaway mo? Pag, nainis ka sa kanya. Gawin mo yung ginawa ni Cain, kay Abel. Pwede ba yon? Pwede mong gawin, pero labag ka sa moral aspects ng law. Is that clear? So, sinasabi ko ito sa inyo kasi, kung magbibigay kayo ng patotoo patungkol kay Hesukristo,
Una sa lahat, kailangan patunayan mo sa kinakausap mo na siya ay isang makasalanang tao. Kailangan niyang malaman yun. You have to use the Bible and show them the law of God. So, Paul emphasizes that we know that whatsoever things the law saith. So, nagsasalita pa rin ba ang batas ng Diyos ngayon? Yes, the law speaks. The law saith. So, it saith to them who are under the law. So, sino yung mga nasa ilalim ng batas ng Diyos? Well, sa context natin, that's the Jew, yung mga Hudyo. Yan, sa ilalim yan ng batas ni Moses. Okay? Pero, pwede rin sabihin lahat ng mga tao. It's the same thing. Tandaan natin si Herod, na nangalunya, sinabi ni John the Baptist sa kanya, lumalabag ka sa batas. Oh, batas, kaninong batas? Batas ng Diyos. Okay? So, sakop din si Herod, bagamat hindi siya born again, bagamat hindi siya Hudyo, bagamat hindi siya Baptist or whatever, nasa ilalim pa rin siya ng batas ng Diyos kasi ang Diyos ang kanyang manlilikha at ang kanyang manlilikha ay nagbigay ng advice kung paano magkaroon ng asawa at ilang asawa ang gusto ng Diyos para sa isang lalaki. Well, how many wives do you think God wants to give a man? How many? One wife for life. Amen? So, remember the will of God, one wife for life. Yan ang standard ng Panginoon. Now, whatsoever things the law saith, it saith to them that are under the law. Ano ang dahilan? That every mouth may be stopped. Para lahat ng mga bibig, lahat ng mga bunganga, lahat ng mga nagpapalusot ay may stop, may tigil. Yung kanilang palusot, yung kanilang excuses kung bakit hindi sila masave or kung bakit hindi nila kailangan ng salvation. Para matahimik sila. So, that every mouth be stopped. So, ang problema talaga ng tao, yung kasalanan, nagsisimula sa puso, kung anong laman ng puso, lumalabas sa bibig. At ang bibig ng tao ay nagkakalat ng karumihan at kasalanan, tapos naapektuhan ang buong katawan, mula ulo hanggang paa, punong-puno tayo ng kasalanan. That every mouth be stopped, and all the world, Jew, Gentile, may become guilty before God. So tandaan niyo ito, hanggat hindi mo maramdaman yung guilt mo before God, hindi ka pwedeng masave. Kung akala mo yung salvation, nakaupo ka lang dito, chill. Sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Ay, ako, tatanggap ako sa Panginoon. Pero hindi mo naramdaman yung guilt mo before God, yung sala mo sa Panginoon, hindi mo naramdaman sa puso mo, malayo ka sa salvation. Pwede mong lokohin yung tao, pwede mong lokohin yung church, pero yung Panginoon ng church, hindi mo pwedeng lokohin. Kung hindi ka guilty before God, hindi mo alam na kailangan mo ng salvation. Malinaw ba tayo? So, ginagamit ng Diyos yung Word of God para maramdaman mo yung sala mo sa Panginoon, yung pagkakamali mo. Makita mo, ay, makasalanan ako. Ay, sinabi ng Panginoon, ganyan ako. Ay, sinabi ng Panginoon, magsisi. Kailangan kong magsisi. Oh, pero kung yung nakaupo ka dyan, wala kang interest sa salita ng Diyos, hindi ka nakikinig, tulog ka or whatever, alam ko, 2:00, I know that. I'm familiar with the time, hindi ako mangmang, kumain tayo, busog, aircon, prayer. Okay? Pero kung nakaupo ka dyan, at yung puso mo hindi nadudurog ng salita ng Diyos habang nangangaral ang preacher, malamang hindi mo nararamdaman yung guilt mo. Magpapalusot ka na magpapalusot. Yung bibig mo, magsasalita na magsasalita at walang saysay ang lumalabas sa iyong bibig. Verse 20,
Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Hindi mo pwedeng gamitin yung batas para sabihin mo, save ako. Kasi ginagampanan ko naman yung batas. Halimbawa, sinabi ng batas, huwag magsinungaling. O, ako yun. Hindi ako nagsisinungaling. I never lie. Okay? So, tanungin ko lang yung magulang mo. Tanungin ko lang yung kapatid mo. Tanungin ko lang yung kapitbahay mo, yung classmate mo, yung teacher mo. May time ba na nagsinungaling yan? Pag sinabi nila wala, o di baka meron chance na talagang totoo yung sinasabi mo. Pero kung magkatulad tayong tao na makasalanan, malamang you have said 1 or 2 or 3 lies. Alam mo may level ng lies? Nakarinig na ba kayo ng white lie? Meron palang white lie, black lie, yellow lie, green lie? Yes. May mga liars, level ng liars yan. Pero sabi ng Bible, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. So, you cannot, kahit anong gawin mo, mababali ang salita ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi makasalanan ka. Yung buhay mo bilang makasalanan, palaging sumasapak sa perfect na law ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng law, honor thy father and thy mother. Now, question, do you always honor your father and mother? Kahit na sabihin mo, 90% ng chance, I always honor them. 90%. So may 10% na hindi. Correct? Oh. Yung salamin, halimbawa, itong window na ito, yung ilan sa atin, malaking sinner, kukuha tayo ng malaking bato. Babasagin natin yung window na yan. Laking crack. Broken window. Yung iba sa atin, clean sinner. Maayos tayo, decente tayong sinner. Hindi naman tayo wild sinner, katulad ng narinig natin kanina, wild, riotous. Pero clean sinner tayo. Konting sin lang. Yung ilan lang nakakaalam na talagang bulok tayo. Yung bato natin, hindi malaki. Ano lang? Pebble. Yung pebble? Ano yung pebble sa Tagalog? What's pebble in Tagalog? Ha? Graba. Graba lang, ha? Graba? Is that good? Pebble? You know what a pebble is? Do I have to translate it? Yung bato dyan sa labas, yung nagtatakip dyan sa grapa. Graba. Yung iba, yung kasalanan nyo, graba lang. It's just a little sin. Pero alam ba, kunin mo yung graba na yun, sapak mo dyan sa bintana, konting crack lang. Question, yung bintana, sira ba o hindi? Sira pa rin. Ganyan ang batas ng Diyos. Whether yung kasalanan mo ay isang boulder, anong boulder sa Tagalog? Bato. De la Rosa, hindi, biro lang. Bato. Diba, yung kasalanan mo, bato. Yung iba, yung kasalanan mo, grapa. Graba? Guaba? Graba. Grapa. D, no? Graba. I said that. I said that already. So yung kasalanan mo, malaki, o yung kasalanan mo, maliit, yung bintana ay sira pa rin. Ganyan ang batas ng Diyos. So we have a law from God na nababali natin. By the way, nababali natin ang batas ng Diyos every day. Every day, nababali ang salamin ng batas ng Diyos. So, hindi tayo pwedeng tumakbo sa batas at sabihin natin, ay, perfect ako, wala akong kasalanan, okay ako, hindi ko kailangan ng salvation, kasi anghel ako. Okay? May mga mangmang talaga na ganyan. Pero kung tutuusin, ang kalagayan natin bilang tao ay makasalanan. So, hindi tayo naliligtas ng batas. Pero, ano ang purpose ng batas ngayon?
Kung hindi tayo kayang iligtas ng batas, anong gamit ng batas ngayon? Katulad ng salamin, yung batas ay nagpapakita sa atin ang tunay na kalagayan natin. Okay? So yung iba, nagsasalamin ba kayo everyday? Para makita ninyo, may muta pala ako, no? Ay, may ano pala ako, may hanging gardens. Okay? Huh? So, di ba? Ganon, no? So, yung salamin, ginagamit yan para makita mo yung reflection mo. So, yung Word of God, pag binuksan mo yung Word of God, makikita mo yung kalagayan mo, yung reflection mo. Ngayon, testingan natin. Look at Romans chapter 3, verse 10, for example. Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So, Paul, saan mo nakuha yung verse na yan? Kasi sabi mo, as it is written. Written saan? Sa batas. Ngayon, ina-assume ni Paul na yung nagbabasa ng Romans, alam nila yung Old Testament. You get that? So, question, do you know the Old Testament? So, kung hindi pa, very good na nasa church kayo na nagtuturo ng Bible para ngayon malaman ninyo. Okay. So, question, ano yung Bible ni Paul? Kasi wala pa yung New Testament. Hindi pa nabubuo. Ilang piraso lang. James siguro nandyan na. Baka nagsulat na yung ibang mga gospel. Pero hindi pa buo ang New Testament. So ano yung Bible ni Paul? Old Testament. So nung sinabi ni Paul na isusulat, ano yung verse na yan? Saan niya nakuha yung verse na yan? Tapos sasabihin niya, there is none righteous, no, not one. So saan niya nakuha yan? Old Testament. Saan sa Old Testament? Sa Psalms. Look at Psalms 14. So, lagyan nyo yung daliri nyo sa Romans 3. Go to Psalm 14. Psalm 14. So, nagbabasa pala ng Psalm si, Paul? Yes. At nung sinulat niya ito, sabi niya, nabasa ko sa Psalm 14. Itong katotohanan. Look at Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Hindi exact yung quote ni Paul sa Romans 3 sa Psalm 14. So, wag niyong hanapin yung direct quotation, yung tinatawag na diretsong quotation. Ano yung quotation sa Tagalog? Quote. Kailangan talaga ng AI ngayon. Sa kapanahunan natin ngayon. Quote. Ano yung quotation? Well, wala na si Jenica. Wala na tayong lexicographer dito sa church natin. Si nanay, hindi na rin. Umuwi na sa langit. Dati si nanay, pag nanonood yan, sasabihin niya, Billy, ganito, ganito. Tapos pag tinawag ko siya, Billy, sinisigaw ko na yung word. Alright, well anyway. So anong quotation sa Tagalog? Ha? Listahan. Kasabihan, no? Hindi direct yung kasabihan, pero ang ginawa ni Paul ay nag-paraphrase siya. Anong paraphrase sa Tagalog? Kung baga, ito ang sinabi. Yon. So yun ang ginawa ni Paul. Hindi direct quote ito ay paraphrase. Okay? So look at Psalm 14, verse number 1, to the chief musician, a psalm of David. The fool had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. So nakita mo? So ilan sa mga humans ang good? No, not one. So balik kayo ngayon sa Romans chapter 3. So sinabi niya, as it is written, there's none that righteous, no, not one. He's referring to Psalm 14. So,
Uh, tingnan mo ang Psalm 53. Look at Psalm 53. So, what are you doing, Paul? Oh, I'm using the law to show you that you are a sinner. So, yun ang ginagamit ni Paul, the law. Psalm 53 verse 1. To the chief musician upon Mahalath, Maskil, a psalm of David, the fool had said in his heart, there is no God. Corrupt are they have done abominable iniquity. There is none that doeth good. God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Verse 3, every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. So what Paul uses the law to expose the human condition. You get that? So, tingnan mo ang Romans chapter 3 verse 13. Romans chapter 3 verse 13. Their throat is an open sepulcher. Yung kanilang lalamunan ay isang bukas na nicho. Wow, kabulok yan ha. Napakabulok naman ng sepulcher. That's a grave, an open grave. Their throat is an open grave. Their tongues, they have used deceit. And the poison of asps, yung mga viper, mga snake, is under their lips. So, throat, tongue, and lips. So, sabi ni Paul, tingnan mo yung bunganga mo. Bulok. May poison. Ano yung poison sa Tagalog? Lason? Galing nyo ha. Super kayo ha. Yung gusto nyo, 1 point kayo ha. Okay? Yon. And their tongues, yung kanilang dila, ay gumagamit ng deceit. Kasinungalingan. So tingnan mo ang anatomy ng makaslanang tao, yung kanilang bibig. So, saan nakuha yan, Paul? Where do you see that in the Old Testament? Go to Psalm 5. Psalm number 5. Mahilig pala si Paul sa aklat ng Psalms. By the way, are you familiar with the book of Psalms? Halimbawa, ang Bible mo lang, Old Testament, kumusta ka? Are you getting a lot from the Old Testament? Are you learning about God in the Old Testament? You should, all right? Psalm 5:9. Psalm 5, verse 9. For there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulcher, and they flatter with their tongue. Look at Psalm 140. Psalm 140. Psalm 140, verse number 3. Psalm 140, verse number 3. They have sharpened their tongues like a serpent, and adder's poison is under their lips. So adders sa Old Testament, snakes. Sa New Testament, asps, snakes is the same thing. Sila. So, Romans chapter 3 verse 13 ay tumutugma sa dalawang verses sa Psalms patungkol sa bibig ng mga sinners. By the way, pansinin ninyo yung mga bibig ng mga hindi saved. Palaging nagsasabi yan, OMG. Yung mga unsaved, wala sa kanila ang pangalan ng Diyos. Walang respeto, walang takot sa Diyos. Kaya pag nabigla yan, OMG. Anong kinalalaman ng Diyos sa nangyari? Wala, nabigla lang ako. Kasi yung bunganga mo, yung bibig mo, pinapakita ng bibig mo, wala kang takot sa Diyos. Right. Hulaan mo, anong ugali ng bibig ng mga tao na hindi saved? Nagmumura. Palamura. Bakit? Kasi kung anong laman ng puso, yan ang lumalabas sa bibig. Kung puno ka ng kabulukan, anong lalabas sa bibig mo? Kabulukan din. So, warning sa atin bilang Kristiyano, huwag niyong gamitin yung OMG. So, do you know what OMG means? Okay, huwag niyo nang, hindi magandang attitude, hindi magandang character trait, ang palaging, yan, ganyan. Pag may narinig ka, babanggitin mo yung pangalan ng Diyos na walang kabuluhan.
You should never use the name of God in vain. Sign yan ng mga hindi saved. Okay? Brother Bill, naugali ko na. Well, thank you. I'm glad you're here because now you could change that nasty old wicked habit. Amen? That's right. You just ask the Holy Spirit to forgive you and to cleanse you and help you and transform you para hindi na OMG. Sabi mo na lang, Obama. Yun. Yun na lang sabihin mo. Obama. Obama. Wag din yan. Hindi pwede yung oh my gosh. Kasi, oh my gosh, yung gosh, G for God. Kaya sabi ko, Obama na lang talaga para I'm gonna train you in unrighteousness. Okay. So, pero pansinin mo talaga yung bibig ng mga hindi saved. Sa pananalita, walang takot, walang respeto sa Diyos. Nakakasakit talaga sa puso. Nasa mall ako, halimbawa, dyan sa market, yung mga kabataan, batang-bata lang, high school, or, ewan ko, palamura. Ang disrespect nila sa kanilang magulang, konting bagay lang, nagmumura ka agad, tapos yung mga kaibigan, walang nagsasabi, hey! Hindi, lahat sila magkasama-sama or whatever. No. Ingatan nyo yung bibig ng unsaved. So, that's a sign. Look at Romans chapter 3, verse 14. Romans 3, verse 14. Whose mouth is full of cursing and bitterness. So, mouth full of cursing. Palamura, tapos bitterness. Puros complain. Bakit kasi ganito ang buhay ko? Ito nangyari sa akin. Look at Psalm number 10, verse 7. Galing pa rin ito sa Psalm. Psalm 10, verse 7. Psalm 10, verse 7. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity. So, walang kabuluhan. Mischief, kamalian, so on and so forth. So, ingatan nyo yung mouth ninyo. But, kung ang tao ay puno ng cursing and bitterness, deceitfulness, evidence yon na kailangan niya ng salvation. Evidence yun na kailangan niya ng conviction from God. Mouth is full of cursing and bitterness. So, ano bang lunas dito? Change the mouth or change the heart? Yes. Kasi pag napalitan yung heart, lilinis yung mouth. Amen? So, that's the whole idea. Alright? Look at Romans chapter 3, verse 15. So, tapos na si Dr. Paul sa mouth. Ngayon, examine niya yung feet. Their feet are swift to shed blood. So, where did he see that? Paul, where did you find that? Proverbs chapter 1, verse 16. Proverbs chapter 1, verse 16. So, pwede bang gamitin yung Old Testament para mag-witness sa tao? Yes. Ayan ang mga verses na ito. Proverbs 1, verse 16. For their feet run to evil and make haste to shed blood. They run to evil and shed blood. Isaiah 59. Isaiah 59. The use of the law exposes us to sin. And we can see ourselves there. Isaiah 59, verse 7 and 8. Isaiah 59, 7 and 8. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are the thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Hindi mo, pag yung kilos ng paa mo, nasa kasalanan, nasa kamalian, hindi mo mararanasan ang kapayapaan sa buhay mo. Kaya yung buhay ng mga hindi saved ay palaging drama.
Where's the peace? Until you make peace with the King of Peace, Jesus Christ, you will never know peace. And so, from head to foot, from head to toe, man is a sinner. Now, Romans chapter 3, tingnan mo ang verse number 18. Romans 3 verse 18. There is no fear of God before their eyes. Oh, pati pala mata. Sakop sa kasalanan. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Psalm 36. Let's go to Psalm 36. Verse number 1. Psalm 36 verse 1. To the chief musician, a psalm of David, the servant of the Lord. The transgression of the wicked saith within my heart, there is no fear of God before His eyes. So, Paul indirectly quotes Psalm 36. So, Brother Bill, ang dami palang mga Old Testament passages sa liham ng chapter 3. Yes. Bakit? Kasi pinapakita ni Paul, ginagamit niya yung batas ng Diyos bilang salamin para makita ng tao kung gaano siya kamali, kung gaano siya kamakasalanan. By the way, every time Jesus dealt with a sinner, He always brings up their sin. I challenge you, i-test ninyo. Anumang kailanman si Jesus Christ ay nakisalimuha sa mga tao, palaging linalabas niya yung kasalanan nila. Oh, yung woman at the well. You remember the woman at the well? Oh, nandun si Jesus Christ. Wow, gusto niyang uminom ng tubig. Anong sinabi niya dun sa babae? Kumusta yung asawa mo? Anong sinabi ng babae? Hala, 5 ang asawa ko sa buhay ko. Sabi ni Jesus. Jesus always exposes sinner. Look, yung woman caught in adultery. Oh, di ba? Oh, sabi ni Jesus, nasaan yung magbabato sa'yo? Sabi niya, wala. Sabi niya, umalis na sila. Sabi niya, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Oh, dinala pa rin niya yung kasalanan niya. So, every time you see Jesus, He's always confronting sin. So, halimbawa, magbibigay kayo ng patotoo patungkol kay Jesus Christ sa tao na gustong magpa-save. Halimbawa, alam mo yung kasalanan niya, kailangan ipakita mo yung kasalanan niya sa Bible para malinaw sa kanya. Oo nga, ako yung makasalanan. Oo nga, ako ang mali. Anong dapat kong gawin? Talikuran ng kasalanan. Okay? Pag may lumapit dito, sabi, Brother Bill, gusto kong magpa-save. Oh. Okay? Question. Alam mo ba na dapat mong pagsisiyan ng mga kasalanan? Yes, Brother Bill. Oh. Anong kasalanan yon? Oh. Just ask them. Pag sinabi nila, kahit ano, basta-basta, edi, hindi ka pa ready magpa-save. Kailangan, lahat ng mga nagsisi, alam nila ang kasalanan na pinagsisihan nila. Sa scriptures, you can examine the Bible. So, gamitin natin yung law. Now, I'm closing this by saying that, gaano kayo ka-familiar sa law? Baka yung iba sa inyo, nag-church lang kayo para lang may notes or whatever. No, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? I'm trying to help you para maging witness ka sa Panginoon. Para kapag may nagsabi sa'yo, Brad, gusto kong ma-save. Oh, really? Okay. Let's look at the scripture. Saan mo sila ngayon dadalhin? Oh, kung hindi mo alam yung law, hindi mo alam kung just receive Jesus Christ. Pray this prayer. Shake my hand. Oh, pag-pray tayo. Lord, save me. Oh, are you saved? Yes. Okay, very good. Report ko na lang, Brother Bill, one saved. May nabasa ako, I read in the Facebook, 98,000 tumanggap daw sa Panginoon. Elementary, yung mga bata ng elementary, nagwawagayway sila. Lahat daw sila na saved.
Pag tinanong ko yan ng one question, halimbawa, ikaw, halika nga dito, bulilit, halika dito. Anong kasalanan pinagsisihan mo? Sasabihin niya, ano yon? Pero tinanggap mo si Jesus? Ay, syempre, yes. Sinong mangmang ang hindi tatanggap kay Jesus? So, hindi yun ang evidence of salvation is not receive Jesus. The evidence of salvation is repent and believe on the Lord Jesus Christ. Ang bansa natin is religious but lost. Huwag mong tanungin, gusto mong tanggapin si Jesus? Ang tanungin mo, gusto mo bang talikuran si Mary? Yeah. Gusto mo bang talikuran si Pope? Pag yung sagot niyan, ay hindi hindi ko matatalikuran si Nazareno. Yung itim na Nazareno yan. Deboto ako. Di mag-pray ka sa kanya pagdating ng time, kasi kailangan mo talaga ng mapasave ka. So, don't ask them, do you want to receive Jesus? Everybody wants to receive Jesus. You ask them, do you want to repent? You want to repent? Anong repent? Wala, hindi ka pare. Kung nagtatanong ka, ano ba ang repent? Hindi ka ready mag-repent. Pero kailangan pag-aralan yung repentance. Learn what repentance is para pag sinabing, do you want to repent? Ang sagot, yes, I would like to repent. Tatalikuran ko na yung kasalanan. Dati umaasa ko kay Mary, ngayon hindi na ako aasa kay Mary. Aasa ko kay Jesus. Ayun ang salvation. Malinaw ba tayo? Alright, let's pray. Father, we thank you, Lord, for the scriptures. We thank you how Paul used the Old Testament to show people their sin and to expose sin so that we could get a clear understanding of who we are in front of a holy God, and that we can repent of sin and trust in Jesus Christ as Savior and know for sure we're saved. And we thank you for this biblical truth and this portion of Scripture so important. Help us, Lord, to learn it, burn it into our hearts, teach us and guide us to become effective witness for the Lord Jesus Christ. We ask your blessing upon us, Lord, and cleansing for our sins in Jesus' name. Amen and amen. Habang